Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat. At nako, eto na po yung ating vlog patungkol po sa Real Talk. Real Talk po na matatanggap nitong mga kandidato na walang track record, walang maipagmamalaki, walang pinag-aralan, walang kaalaman sa pagseserbisyo, sa governance, sa legislation. Ni Real Talk nitong si Christian Esguerra. Ang tindi. Alam niyo, sabi ko nung napakinggan ko to, kailangan ko tong reaksyonan. Hindi natin kilala si Christian Esguerra ng personal, pero nagandahan ako sa kanyang video, kaya sabi ko ay re-reactionan ko. So ito po yung video ni Christian Esguerra na ni-real talk po yung mga kandidato na tingin ko ay wala pong kwenta, walang silbi, walang magagawa at magiging Robin Padilla lang sa Senado. Ito nga darating na election sa Lunes. Nako, dapat pong mapakinggan nyo to kasi po para sa akin, ito yung ito yung pampagising sa ating mga botante para maging magaling po tayo sa pagpili, hindi porke artista, hindi porke singer, hindi porke kilala ang pamilya, hindi porke kilalang host, namimigay ng jacket. Ay iboboto na natin. Sa kanilang mga iba't ibang larangan sa buhay, sa kanilang mga profesyon, wala tayong masasabi. Magaling na sila dyan. Pero pagdating po sa paggawa ng batas, pagdating po sa pagpasok sa gobyerno, pagdating po sa pagkakaroon ng posisyon, ay naku po, hindi po dapat natin pinagkakatiwala ang ating boto. At hindi po natin dapat pinagkakatiwala ang pamahalaan sa mga bobo, sa mga wala pong magagawa, walang pinag-aralan at wala pong kakayahan na mamuno. So ito na po yung video ni Christian Esguerra. Ito na. Hoy, oo ikaw. Di ba tumatakbo ka sa Senado? Ano man nakain mo? Alam mo ba yung trabaho pinapasok mo? O trip mo lang? Parang ganun kasi. Pag tinignan yung background mo, parang ewan. Parang wala lang. So anong gagawin mo kung manalo ka? Magpapakit ka na lang. Unang-una, hindi cute yung ginagawa mo. Ikaw mismo hindi ka cute. Seryosong trabaho yung pagiging senador. Baka hindi mo alam. Baka sabihin mo, sure ka? Bakit may mga nakalusot na mukhang ewan? Oo. Pero ibig sabihin ba nun, tatakbo ka na rin? Dapat ba dumagdag ka pa? Alam mo, hindi porke nakalusot yung iba, dapat ikaw rin. Wala ka ba self-awareness? Hindi ka ba tumitingin sa salamin? Sa loob-loob mo, alam mo naman siguro kung bagay ka sa Senado, maski hindi mo aminin. Pag mag-isa ka na lang siguro tapos medyo nagmumuni-muni ka, hindi ka ba kinakabahan? Ano kaya gagawin ko kung manalo ko? Hindi ba ako mapapahiya? Hindi ba ako magmumukhang tanga? Alam mo dapat na mahina ka, na wala ka namang malinaw na plano. Yung plataforma mo, baka nga pinagawa mo lang. O baka nga chinat-GPT mo pa. Sabi mo gusto mong iahon sa kahirapan yung mga Pilipino. So paano? Paano mo exactly gagawin yun bilang senador? Anong batas yung mga gagawin mo? May idea ka ba? O may idea ka ba kung paano bumalangkas ng batas in the first place? O baka naman iaasa mo lang sa staff mo? Kung ganon, sila na lang kaya yung kumandidato. Ang problema sa mga katulad mo, laging ginagamit yung mahihirap. Kaya sila yung nagpatakbo sa'yo. Halos lahat naman ng mga kandidato, ganun ang sinasabi. Tao daw yung nangungulit na tumakbo sila. Sino kaya yung mga yun? Pwede bang makilala? O baka naman imagination mo lang? Huwag ka na kasi magpakipot. Ang totoo, ambisyoso ka. Makapal ang mukha mo. Baka naudyakan ka lang ng ilang alipores mo, nakumbinsi ka naman. Naniwala ka nga na bagay ka nga senador. Bigla ka nabuhay sa pantasya at ikaw mismo naniniwala na. Ang problema, hindi naman ikaw magdurusa. Ang kawawa, yung mga boboto sa'yo. Baka madagdagan na naman yung mga incompetent sa Senado. Tapos syempre, damay kaming lahat. Buti nga kung incompetence lang yung problema eh. Paano kung hawak ka pa sa leeg ng malalaking negosyante? Kung ang loyalty mo,
nasa isang politiko, hindi sa mga tao. E di syempre, yung mga desisyon mo, pabor dun sa politiko. Alam mo, hindi ko alam kung magigising ka pa sa mensaheng to. Too late for that. I just had to say my piece before it's too late. Sumusobra na kasi kayo eh. Hindi na kayo nakakatuwa. Nakakagigil na. Kayo. 'Di ba? Hindi na kayo nakakatuwa, 'di ba? Kasi alam nyo po, parang ang nangyari, ang naging batayan nila, basehan nila ay ang isang Robin Padilla. Lumusot eh. 'Di ba? Lumusot si Robin Padilla kaya siguro isip nila, kaya din namin 'yan, lulusot din kami. 'Di ba? Kaya po siguro 'yun ang kanilang naiisip na gawin. 'Di ba? 'Yun ang naiisip nila nga paraan. Mukhang kaya naman namin na lumusot dahil lumusot si Robin eh. Walang problema kung lumusot man si Robin Padilla, 'di ba? Walang problema doon kung nakitaan natin ng magandang performance doon sa Senado. Kaya lang, 'di ba, ano ba nakita natin kay Robin? 'Di ba nakikipagdebate kay Coco Pimentel na tad-tad ng kodigo, napakarami pang coach sa tagiliran, napakaraming mga abogado. Ba't hindi na lang yung mga abogado na yun ang kumandidatong senador? 'Di ba? Meron daw siyang batteries of lawyer. Di mas okay pa pala yung mga lawyer na lang na yun ang kumandidato. 'Di ba? Kasi hindi na natin kailangan pa ng tao na magiging senador dahil lang sa kasikatan. Kaya nga po alam nyo, sa totoo lang, pangit na pangit po talaga ako ngayon sa nangyayari sa Senado. Tapos dadagdagan pa natin ng mga walang kwenta, walang mga alam, walang mga abilidad. Porke singer, artista, sikat, namimigay ng jacket. Naku po, Sus Mariosep. Dadagdag lang yan sa isang Robin Padilla. Ang mangyayari niyan, puro na lang po mga pulpol ang mga magiging senador natin. At ang Senate, magiging tsubibo na lang to. Magiging perya na lang ang Senate. Nakakaya naman kila Risa Hontiveros. Kila Joel Villanueva. Nakakahiya naman kila Grace po. Kila Chis Escudero. Lalagyan natin sila ng makakasamang mga clown. Di ba, Sus Mariosep, wag naman. Di ba, kaya po ngayon, darating na eleksyon sa Lunes, ang piliin natin yung merong magandang track record. Yung hindi tatamaan sa sinabi ni Christian Esguerra. Yan ang gawin nating, kumbaga, standard. Kapag nakita, pulpol, walang kwenta, walang alam, walang kakayahan, walang pinag-aralan. Mayroong singer, may pinag-aralan. Kaya lang magiging tuta ni Digong. Walang sariling isip. Pag nagsalita, kala mo kay galing-galing, pero kumakampi sa kriminal. Kapag po ang isang kandidato kumakampi sa kriminal, red flag na po kaagad yan. Diba? Kapag ang isang kandidato, ang alam po kumampi lang sa kriminal at sumuporta lang sa kriminal at wala pong ibang iniisip kung hindi ang kapakanan ng kanyang sinusuportahang kriminal, ay naku po, wag na po nating iboto yan. Nakakatakot po na maging senador yung mga yan. Doon na lang tayo sa meron pong track record, magandang track record, consistent sa pagseserbisyo. Simula konsehal, simula mayor, simula congressman, naging MMDA chairman, hanggang sa maging DILG secretary. Wala na pong tingin ko kung doon po sa linya o line up, doon sa kabilang excuse me po, sa kabilang grupo, wala pong tatalo dito kaya Benhar Abalos. Si Benhar Abalos po ay meron pong plataforma, hindi po katulad ng iba maghihintay pang manalo, kasi nga po wala silang mai-offer sa tao, wala silang maipagmalaki sa taong bayan. Ano pa ipagmamalaki nila? Wala naman silang kakayahan, walang maisip po na plataforma, kasi nga po walang experience.
ano pa lang, kukuha pa lang ng experience. Yung iba hindi man lang dumaan na konsehal ng barangay, senador kagad. O di ba ang kapal nga talaga ng muka. Tama si Christian Esguerra, ang kapal talaga ng muka. Kakandidato ka, wala ka man lang experience kahit barangay tanod. Tapos sasabihin mo maglilingkod ka, iaahon mo sa hirap ang mga Pilipino, aayusin ng Pilipinas. Lalo na yung isang pastor na kumakandidatong kriminal, nakakulong. Human trafficker. Naku po, nang mamanyakol. Nang bubulog gabi-gabi ng pastoral niya. Tapos aayusin ng Pilipinas, ayusin mo muna buhay mo. Buhay mo nga hindi mo maayos eh. Diba? Nakakahiya po sa atin. Sa totoo lang, kabastusan sa mga Pilipino, itong mga kandidato na bigla na lang mga nagsulputan, bigla na lang mga biglang gustong maging senador dahil nakita nila na lumusot at nag-top notcher pa, nag-number 1 pa. Itong si Robin Padilla. Diba? Kaya naku po. Mabuti pa wag na lang pong iboto itong mga ganitong tao. Wag pong iboboto itong mga oportunista. Itong mga tawag dito, mga nagsasamantala na kumakandidato dahil nakita nilang lumusot ang isang Robin Padilla na walang alam sa pamumuno, walang alam sa legislation. Kasi nakita nila, pwede naman pala to sa pwede naman pala akong kumandidato kasi lumusot si Robin. Pwede naman palang kapag nakipagdebate sa Senado, pwede naman palang merong merong abogado, 'di ba? Kaya nako, makinig tayo kay Christian Esguerra. Ako po bihira po ako mag-reaction sa mga video na aking kumbaga namimili ako, pero eto dito kay Christian Esguerra, ang ganda talaga ng sinabi niya. Alam niyo po, mas marami po diyan na mga independent kumakandidato na karapat dapat. Yung iba naman ay kasapi sa ibang grupo pero karapat dapat din na maging senador. Dito na tayo kay Benhar Abalos. Sigurado hindi po tayo mapapahiya. Sigurado po na hindi po ito masasabihan natin na kapag nasa Senado na tatanga-tanga. Hindi po. Ang atin pong kinakandidato na si Benhar Abalos, sigurado ko na mayroon po talaga itong track record at maipagmamalaki at maipagyayabang sa kanyang mga kasabayan sa pagkasenador ngayon. Meron siya maipagmamalaki na siya po simula ng maging konsehal, mayor, congressman, MMDA chairman, DILG secretary. Kitang-kita po ang mga magaganda niyang nagawa sa ating bayan, sa ating bansa at sa bayan ng Mandaluyong. Kaya yan po ang dapat na maging senador, hindi po yung mga katulad nitong mga kumakandidato, si Philip Salvador, Sus Mariosep, etong si Jimmy Bondoc, etong si Lambino, hindi pa nananalo, nagpe-fake news na. Si Willie Revillame, nag-independent pa pero tuta din naman ni Digong. 'Di ba? Alam niyo, wala tayong masasabi sa kanilang mga pagiging artista, singer, host. Magagaling talaga sila diyan Yan ang kanilang forte, pero 'di ba? Pagdating po sa legislation, pagdating po sa Senado, hindi po tayo dapat magtiwala o ipagkatiwala ang Senado sa mga clown. Sa mga meron lang ganyan, porke artista. Nakita na natin na wala pong silbi ang isang Robin Padilla sa Senado. Magmumukbang lang yan. At kabastusan lang ang gagawin. Di ba? Kita nyo, naghahagod ng bigote habang naghihiring. Tapos nung nakulong si Digong, nung hearing ng yung kay Amy Marcos, kala mo batang nag-iiyak. Di ba? Sus Mariosep, wag na po natin dagdagan ng mangmang ang Senado. Nakakahiya po kay Senator Chis Escudero.
Makinig po tayo kay Christian Esguera. So yun lamang po. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Thank you kay Christian Esguera sa napakaganda niyang video. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, momo, chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.